Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Leonardo Luis Garcia. Siya po ay isang architect at siya rin po ang founder ng LL Garcia Architectural Design Studio. Disclaimer lamang po. Patuloy ang pagbabago sa mundo mula sa mga bagay hanggang sa kamalayan ng mga tao. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Subukan po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang magkaibigan lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is the Epic Picture Podcast. So Luigi, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation namin na may interview ka. Okay bro, no problem. Si EG po, magkaklase kami nung high school. Magkaklase tayo ng third year, no? Third year. Tapos ngayon po, isa siyang architect po. So, unang-unang tanong ko, siguro magre-relate din to sa lahat, sa lahat ng aspect ng buhay natin. Unang-unang tanong is, para sa'yo, what is the most important thing in life? Ako siguro, yung magkaroon ka ng peace of mind, katahimikan. Kasi, for me kasi, lately kasi, may mga na-experience ako. So, habang sa career ko, habang nagbibuild ako ng career, sa family, ganyan, sa mga kaibigan, syempre parang gutom tayo eh. Yung generation natin. Yung edad natin, gutom na gutom. Oo, parang gusto ko, ito na agad, meron na akong ganito, meron na akong ganyan, ayos buhay ko. Ang mali ko kasi, parang hindi ko na-realize na nagja-jumble na, naapektuhan na yung relasyon ko sa pamilya. Actually, yung dapat ko sasabihin, ang pinaka-importante is family. Family, Oo. Kaya lang, hindi ko siya ma-achieve. Kung hindi ko ma-achieve yung magandang relasyon sa kanila, kung hindi ako at peace. Totoo. Mas importante talaga muna yung sarili. Oo. So, for me, yun talaga. Yun peace talaga of mind. Yung, kung may kikwento mo lang, ano ba yung mga, parang kung may detalye mo, ano ba yung mga bagay na yung sabi mong pinagdaanan mo lately na bakit naka-apekto yung... Unang-una, sa career especially. Kasi ngayon talagang focus ko is career. So, nagbi-build tayo ng connection, networks. Nung una, akala ko, mas maraming projects, mas okay. Sige, bigyan niyo sa akin lahat, kaya ko yan. Hindi ko na-realize na nalulunod na ako. Isang tao ka lang. Isang tao lang ako eh. So, hindi ko kaya 10, 8 project. Hindi ko talaga kakayanin. Yung utak natin, may limitasyon yan eh. Totoo. So, dun pa lang, actually, may nakausap din ako, yung pinsan ko. Ang gusto niya rin ngayon is peace of mind. Mawala lahat ng problema niya, yung mga niya. So, doon ko na-realize na, ba't nga hindi? So, wag kang magmadali, may oras naman. Kung di mo kaya ngayon, may bukas ka pa. So, yun, for me, peace of mind. Yun talaga. Napakagandang sagot. Tawag dito, nakita ko nga rin sa'yo, no, na, kasi, ang construction ang ginagawa niya, no? Oo, bro, yun talaga. 8 project. Paano yun? Paano nangyari yung, paano ka nakalagpas dun sa 8 projects na yun, ang pinagsabay-sabay mo talaga? Actually, yung 8 project na yun, kasama na dun yung mga bidding sa designs. Guess so. Merong design and build. Merong design lang. So, papaguhit lang. Yung 8 na yun, hindi naman sila lahat na award sa akin. Ang lang talaga sa akin, ang pinakamahirap yung nagsabay-sabay yung construction. Like, 3 construction. Tapos mag-isa lang ako. So, doon pa lang, minsan yung information ng isang project, hindi mo maiwasan. Overload talaga. So, even yung health mo, papabayaan mo. So, pero ganda, nagbabasketball ka na ulit. Thank you sa inyo, bro. Tawag dito. Kasi dati iniisip ko pa lang kami, di ba, nag-construct din kami ng greenhouse. Yung palang grabe na yung stress namin sa isang project. Na greenhouse lang, hindi bahay. Kami naman kasi hindi naman kami mga architect, so wido-wido lang. So, syempre wala kami Pero iniisip ko lang yung 3, pagsasabay-sabay mo. Medyo mahirap talaga, bro. Peace of mind talaga. Yun talaga. Pero ang nakano ko naman, sa experience ko naman din, kasi nag-business na rin, tsaka kung ano rin pinagagawa. Yun nga, the mere fact na ginugol mo yung peace of mind, achievable siya. Achievable siya. Kasi kilala mo si Naval Ravikant?
Parang ano siya, business guru na philosopher din. Yun ang pinaka-ano niya talaga, na pwedeng-pwede kang maging successful nang may peace ka. Okay. Maganda, ano yung basahin mo Tingnan na ko, Balarabi tingnan Kant. Kami nila Chad, binago rin yung buhay namin. Punta naman tayo sa buhay, architect naman. Bakit nga ba architecture ang kinuha mo na kung college? Unang-una, childhood dream ko siya. Pero marami pa akong pinagdaanan. Ginusto ko mag-dentistry. Ginusto ko magpare, bro. Para sa pangarap ng lolo. Actually, boy, sa mga laging kaklase ko nun, ikaw talaga yung posible maging pare. Napakabait po ni Iji. Sobrang napakabait ni Iji. Hindi naman. Minsan nga daw makapaniwala, may ganito kabait na tao, no? Yung parang sobrang kalmado lang, sobrang kind lang, never nag-angas. Pero mainit yung ulo, yun. Ganun ba? Hindi ko nakita yun dati. Hindi, yun. Tapos? Dentistry, gusto ko mag-HRM, ganyan. Naalala mo, bro, grade 5 yata, grade 6. Meron tayong drafting. Ay, high school. May drafting tayo. Sa Igalang. Parang, yun yung naging eye-opener na parang, kahit di naman ako magaling gumuhit, sabi ko, parang na-enjoy ko to. So, sakto, malapit na mag-college. Nag-decide na ako. Sabi ko, ba't di natin try archi tayo? Doon din naman tayo nagsimula. So, yun, nag-exam ako. So, yun, the rest is history na, bro. Tawag dito, sa family nyo ba, meron nang naging architect or nasa construction or parang ikaw pa lang yung una talagang nag-pursue? Architect, meron na, bro. Meron kasi yung parang barkada yung parents ko na dikit sila. Architect siya. Hindi nga lang license. Gets. Then, meron akong uncle, asawa ng kambal ni mama. Architect din siya. Hindi ko lang sure kung nag-construction siya. So, ako siguro in terms of architect, meron nang before. Pero yung pumasok sa construction yung nag-contractor. Ikaw parang una ako. So, kumbaga, technically nakikita mo na rin siya growing up, yung kultura, yung industry ba? Oo. Kita mo na rin talaga. Pero not that big. Hindi naman ganun ka, gets. Pero nakakatuwa yung istorya mo kasi, kumbaga, kwento mo na high school pa lang, pangarap mo na, ginusto mo na talaga, childhood dream pa, mas bata pa. Sa'yo, medyo ibang istorya kasi ikaw, parang sobrang naging smooth dahil kung ano yung naging childhood dream mo, yun yung pinurso mo ng college, tapos yun na rin talaga ginagawa mo. Yun na yung career mo talaga, no? Yun yung pinasasalamatan ko naman sa taas. Nakakatuwa. Kahit pa paano, pinagbigyan ako doon. Kasi ang dami sa edad natin na kumapa ka pa nung college. Si Pope, isa sa mga closest friends natin, nag-engineering yun. Tapos, ang dami na paglipat-lipat. Pero, successful naman. Very successful siya ngayon. Pero, ang dami kong kilala sa batch natin, ha? Kung ano-ano na, ako, pero itong technically, ginagawa ko yung course ko to, pero hindi ko rin kagad pinursu, nag-business ako, Pero, yung sa'yo, ibang-iba na pangarap mo, tapos kinuha mo nung college, tapos naging trabaho mo, agad may kumpanya ka na dun. Di naman ako nagpapasalamat, bro, kasi hindi ko naman kakayanan kung mahina din yung support system. Tapos, sa taas talaga. Nakakaigad nga. Yun talaga, bro. Kaya magpapari ka dapat, sabi ni God. Mabait na tao to, kailangan. Walang kinulang sa calling, bro. Pwede ka naman ito naman ang pwede ka naman mag-serve sa God or mag-serve for the sake of goodness na hindi ka naman pare. Totoo naman. So, walang kumbaga, for sure ako, magagawa mo pa rin yung mga gusto mong gawin spiritually ng even sa maliliit na bagay. Tawag dito, di ba nag-aaral ka nagtitake ka ng architecture. Nung student life mo, anong pinakamahirap na part or parang experience sa pag-aaral ng architecture ba? Pinakamahirap, bro, yung talent. Kasi ako, aminado ako behind ako sa barkada ko pa lang Behind ako, sabi ko nga kanina, hindi naman ako magaling gumuhit. So, unang-una yun, since di ako magaling gumuhit, kailangan ko talagang aralin. Until now, hindi naman Actually, may times na yung mga junior architects ko, mas magaling pa sila mag-detail sa akin. So, talagang, in terms of kamay, wala talaga, kulang na kulang ako. Pangalawa, kung aasa naman ako sa technology, may mga AutoCAD na tayo may mga pan 3D na tayo, softwares. Pag umasa naman ako doon, gagastos ako ng malaki kasi kailangan ko ng malakas na laptop, ng PC. Before naman, parang, syempre, nasa tamang lang kami, tamang pamumuhay lang.
So mahirap, yun yung pinakamalaking challenge para sa akin. Paano sumabay dun sa mga magiging future colleagues ko. Yun talaga. Struggle talaga yun. Hindi ka pala nagdo-draw. Pero, nung kumbaga, ayun nga, sabi mo dati, na-enjoy mo na yung drawing. Pero parang hindi ka pa talaga, parang hindi ka naturally nagdo-drawing talaga. Kasi merong iba, pag pinanganak ng magaling talaga eh. Ako talaga parang kailangan kong aralin. Ano ganun. Yun. Tawag dito, ano naman, 'di ba, kasi naalala ko nung high school tayo, pare-pareho tayo ng mga average students tayo eh, 'di ba? I mean, hindi never naman tayo nag-achieve eh. never naman tayo pero ngayon, 'di ba? Kasi hindi na marami kong napansin ngayon sa mga batch natin. Ang daming achiever bigla na galing lang sa gitna, 'di ba? I mean, 'di ba, lahat yan, sila Chad, sila Pope. So, sa'yo, anong pinagkaiba nung... Kasi feeling ko, yung naging experience mo sa college is malaking epekto kung bakit ngayon successful ka eh. So parang, anong pinagkaiba nung high school life mo sa college life mo? Siguro sinampal ako ng katotohanan nung college, bro. Paano? Doon ko kasi na-experience na yung hawak mo na yung sarili mong babaunan ka tapos kasi galing ako sa Bulacan pa eh. So malayo ako sa Manila eh. So parang feeling ko kailangan ko mag-survive ganyan sa ganitong natitirang ko. And yun nga, going back nga doon sa sinabi ko na hindi naman ganun kaganda yung pamumuhay namin talaga dati. Yun ako na realidad na kailangan mo magpursige kasi this time hindi ka naman dedepende sa magulang mo habang buhay. Kailangan mo tumayo sa sarili mong paa. So, yun. Tapos may mga kasi sa college, di ba? College, may mga galing ng probinsya yan. May mga, kumbaga, iba't iba na yung makakasalamuha mo. So, matututo ka sa kanila na marirealize mo na medyo swerte pa pala ako kahit ganito. So, yun, na kumbaga, in terms of, kung i-compare ko nung high school, yung high school talaga kasi, relax eh. Iba eh. Kaya problema mo walang assignment. Dito sa college, parang, problema mo na yung paano ka gagraduate. Problema mo pa kung paano ka mabubuhay na mag-isa araw-araw. So, for me, sampal talaga ng realidad na malapit ka nang tumayo sa sarili mo. Parang pag yung college kasi, hindi na laro-laro to. Hindi lang ko nun eh. Para bang, kaya rin ako nagseryoso nung college ba, parang na-realize ko na. Iba na nga. Kasi, makita mo rin sa quality of education. Iba rin talaga yung level of education ng college na parang very specialized. Kaya parang makikita mo rin yung value, di ba? Dagdag ko lang din pala. Basta yung sa yung isa pa, struggle din kasi yung kasi sa amin sa architecture. Dito kasi sa atin sa Pinas, hindi naman ganun kalakihan ng kung papasok ka sa corporate or sa architectural firm, hindi rin ganun kalakihan ng sweldo, sahod. So, ang thinking natin, even especially matatanda, ilang beses ko to narinig sa mga tito ko, na, hindi ka na mag-engineer, mas may pera doon. So, dito, nung college, kailangan kong patunayan na architecture ako. Kailangan, mas mag-survive ko to. So, isa sa pinakamalaking motivation ko yun. Wait lang kung pwede mo lang dilinawin, sa mga tao. Kasi dati rin sa mga tanong ko to eh. Pero medyo na-research ko naman na. Ano nga ba ang pinaka-distinctive, anong pinagkaiba ng architect at engineer? Muna natin, specific natin sa engineer. Kasi pinaka-common na confusion na branch ng engineer, civil. Civil engineer versus architect. Actually, daming gulo niyan. Last year lang, nagkagulo-gulo sa codes. Ganyan, ang architect, sila talaga yung designer ng buong structure. Yung pinaka-palamuti, yung pinaka-layout, kung anong finishing materials, mga ganyan. Si civil engineer, pinakamaganda siguro, pinakamadaling layman's term dyan. Sila yung nagde-design ng buto. Parang ganyan. Para sila ang importante sa tibay. Sila yung ipapatibay. So, medyo malaki yung difference. Na-experience ko rin kasi yung house namin na tinitirahan ngayon. Before kami mag-renovate. Engineer ang nag-design. Hindi naman sa sinisiraan ko engineer, pero magkaiba kasi talaga eh. Malayo talaga siya. Kasi kumbaga, feeling, 'di ba, ang mga engineers hindi na nila priority ang design. More on function sila. So, makikita mo ako yung sabi ko nga sa mama ko, "Ma, engineer ba may-ari nitong bahay dati?" Tapos naalaman ko, yun nga, engineer nga.
Na ano ko lang, simpleng item lang yung na-observe ko. Lahat ng ilaw nasa sentro. So, di ba kami, pin lights, ganyan. Sila, sentro. Kasi kalat na agad yung ilaw mo. So, parang sa mga ganong kaliliit na bagay, maiiba mo na. Oo nga. Ayan. So, kung ano ba, kung ang perfect ideal situation, kung sobrang yaman mo at hindi problema ang pera, the best option is hire both. Like, kuha ka ng contractor na architect, tapos kuha ka rin ng engineer, ganun ba? Pinaka-ideal bro. Yun naman na standard natin. Ako, even yung mga, hindi ko naman sinasabing kaya ng lahat, pero yung mga middle income families, even starting families, ako kasing ginagawa ko sa services ko, binabundle ko siya. Architectural fee, kasama na yung fee ko, plus yung mga engineers, sinasama ko na. May partners ka na din ng engineers. So, para at least yung client ko, isa na lang yung kausap. Tapos, since may budget silang bibigay, alam na rin namin ng team namin. So, kami na lang mag-a-adjust. Kasi ako talaga, I highly recommend na, lalo na ngayon, may naabangan tayo yung the big one, ganyan. Yung diba? So, ngayon, sobrang higpit ng mga civil engineers, structural engineers. Sobrang higpit nila talaga in terms of ano. Kaya nagkaka-conflict kami madalas. Kasi lumalaki yung poste, mga ganyan. So, ako talaga, I highly recommend, especially at this time, yung mga na-experience natin, iba na talaga eh. So, engineer talaga, okay din na mag-ano talaga. Oo, yun talaga. Tawag dito, nabanggit mo yung big one, bigla ako kinabahan. Sorry bro. Hindi, dami kasing ano ngayon, diba? Dami nangyayari sa mundo. Like, yung mga gera, tapos yung ngayon, sunod-sunod yung mga lindol, at saka mga kung anong disaster, yung Dubai, binaha. Yung init lang natin. Yung init diba? yun. Grabe. Sabi siya, nagsususpend ng klase sa init. Sino mag-aala? Ulan lang tayo, bro. Never nangyari yun. Nakakatakot. Tapos El Nino pa. So parang nakakaano nga yung mundo. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Tawag dito. Ito naman, kung may mga tips ka sa mga nag-aaral pa lang ng architecture, ng mga students ng architecture, anong mga tips na para malakbay nila yung buhay college ng smooth ba? Ako, labas kayo sa classroom. Aside sa professors nyo, pag may nakita kayong isang job site or construction na ginagawa, try nyo na magtanong sa foreman, ganyan. Ako talaga kasi ang pinakamalaking teacher sa buhay, experience, tsaka yung nakakausap mo yung mga tao. Totoo. Ako kasi parang nung college, by the book eh. Oo. By the book. So, alam naman natin, ang libro minsan limitado. Pag mahina ka mag-absorb, hindi mo talaga makukuha kahit ilang basahin mo yan ilang beses. So ako, for me talaga yun, punta ka sa isang job site, may pauwi ka, may makita kang ginagawa, tanong ka lang, observe mo lang kung ano yung mga nakikita mo. Yun, for me yun talaga. Tsaka alisin yung hiya sa tanong, no? Sa lahat ng, kahit sa anong profession, pagka hindi ka nahihiya magtanong sa kahit kanino, napakarami mong mapupulot. Yun pa isa bro. Talaga sa arkitekto kasi, lahat makakasalamuha mo eh. May milyonaryo, bilyonaryo kong kliyente. Kakausapin mo, helper, labor, foreman. So lahat ng estado talaga makakausap. Grabe, no? Ang gandang opportunity ng mga nakakatrabaho mo, mga milyonaryo, no? Kasi dami mo rin mapupulot dun. Totoo, bro. Totoo. Kasi ako, kaya ako nagpa-podcast. Kasi kaya makatulad yung ginigis ko. Kasi gusto ko natututo sa ibang tao. Just imagine kung ano mga knowledge na mapupulot mo sa mga bilyonaryo, di ba? Totoo, bro. Kung paano sila mabuhay, di ba? Naku, i-absorb mo lahat ng pwede mo ma-absorb sa kanila. Ito tanong ko. Kasi nabanggit mo kanina na, yun nga, ang architect is focused on the design, di ba? Ito lang din kasi yung parang mga tanong ko rin. Ano ba talaga ang architects para sa'yo? More on artists ba kayo or artisans? For me, artist talaga. Kasi parang ang turo sa amin, meron kaming parang mga theory of architecture na subjects. Ang description sa amin is parang, ang goal namin is to make
Tagalogin ko na bro. Sige. Pagka gawing maganda yung environment ng mga tao. Yes. So, it's to beautify the environment for the people nga na gumagamit. So, for me, artist talaga. Pero, ngayon kasi, hindi dapat na mag-focus ka na lang on that aspect eh. Kasi may mga yung problema na talaga eh. So, for me, kailangan na rin natin mag-adapt talaga kung ano yung meron tayo ngayon. Totoo. Ikaw ba sa philosophy mo sa pagde-design? Nasaan ka ba? More kasi 'di ba ngayon, ang napapansin ko ngayon sa mga structures ngayon is very minimalistic. Minimalist, Sa mundo ng minimalism, paano nga bang maging creative ba? Ako, ang sinasabi ko lagi, especially sa mason, konkreto pa lang yan, kailangan makinis na yan. Ako kasi, makita ko lang yung natural finishes ng isang structure, yung buhos pa lang, yung ano. Kaya na nating pagandahin yun eh, di ba? Yung bagsak ng natural light. Gets. Yung mga... Ayun, yung sa pagmamason, pagkakita mong bako-bako, tas hirap bro eh. Doon papasok yung hindi ka na magiging minimalist. Kasi materialis pa lang nauubusin mo sa pagretoke. Iba na eh, mahirap na. So ako talaga, magpagbuhos pa lang, ganyan. Kumbaga yung natural, yung pagiging natural ng structure, dapat maganda na. Ayun, for me yun siya. Ikaw, pagka kunyari nagde-design ka, ang designing process mo ba, kumbaga? Paano, pag may start kang project, may de-design ka, paano mo sinisimulan yung process mo ba? Unang-una, interviewin ko si client. Boss, ano bang gusto yung Ano bang gusto yung team concept? And then from there, batuhan ng ideas. Then ako, ibabangga ko na lang kung ano yung naiisip ko na mas maganda or to improve yung gusto nila. Kasi dito sa atin, every dime sobrang precious eh. Diba? Sa atin. So, syempre gusto ko rin na makuha nila yung gusto nila. At the same time, with safety and I must assure them na maganda yung maging output kasi nga kaya din nila tayo hinire. So, yun. For me, yun talaga. Pagka nagde-design ka, kunyari, isang bahay, gano'n mo ka tagal dinodrawing yan? Sa conceptual, bro, usually, pinakamabilis namin, 2 weeks. Yan, 1 to 2 weeks. Ganyan. Then, for sure, expect mo naman, may revisions. Ganyan. Siguro, in a month, na-provide namin yung architectural drawings. Ganyan. Yan siya. Depende pa rin bro, kasi minsan... syempre. Pero dyan ba, kasi ako, di ba, musikero rin tayo. Dati po, kami magkabanda kami yan sa school. Pagka sa pag-drawing, sa pag-design nga, paano hugot nyo ng inspiration ba? Kailangan ba masyado inspiration dyan o moron kasi functional yung ginagawa nyo, so parang... Dati, ako kasi, syempre nagsisimula tayo. Gusto ko meron ako identity. Gusto ko ako modern minimalist, modern contemporary. Pero, based on experience sa clients, iba-iba kasi talaga sila ng gusto. Ako, feeling ko, sobrang ganda na ng modern na ginawa ko. Sila ayaw nila. So, for me, dapat sa akin, makaka-establish ka ng identity siguro by the time na pag malaki ka na talaga. Pero kung nagsa-start ka pa lang, siguro advice ko rin dun sa mga starting, katulad ko. Adapt tayo. Siguro sundin muna natin si client, adjust tayo unti-unti hanggang sa ma-achieve natin yung gusto natin talaga, kung anong gusto nating identity sa firm natin. Yun din kasi ang struggle ng ng kumbaga bilang artist, siyempre darating yung gusto mong flavor mo, gusto mong style mo. Pero at the same time, siyempre kailangan mo sumunod kay client dahil parang it's a struggle nga rin. Siguro na lang pag dumating na talaga yung point na ikaw na yung ikaw na mamumuhunan ng construction mo, tapos bebenta mo sa mga sa mga align dun sa gusto mo talaga, diba? Pero ang ganda nga. Pero ngayon halo yung clients eh. Merong clients na wala talagang idea. So doon ako parang excited kasi magagawa ko yung gusto ko. And yun, at least makaka-build ka ng unti-unti. For me, yun yung mga niya. Tawag dito,
Para sa'yo, ano ang traits ng isang magaling na architect? Pinaka-importante bro, marunong makinig sa kliyente. And marunong tumanggap ng ideas. Pinaka-importante, marunong din syempre prumangka sa kliyente if kailangan. Oo. Kasi may mga tayo, we must assure yung safety nga. Ako talaga number 1 is safety. So, if hindi talaga safe, if kailangan talaga ilagay yung isang bagay na yun sa plano, lagay mo. And paliwanag mo ng maayos. And then, siguro last, marunong kang mag-adapt. Yun talaga. Marunong kang mag-adapt. Pinaka-importante sa lahat. Tawag dito. Saan ka una nagtrabaho pala? Kasi naalala ko nung after mong graduate, hindi ka kagad nag-firm, di ba? Hindi bro, hindi. Oo. Nag-developer ako. Pumasok ako sa isang developer. Quality control ako doon. So, na-base ako sa Tagaytay. Everyday, Tagaytay to Obando ako. So, grabe naman. Hirap. Pero may service. Yun, 3 hours na. May service naman si corporate. Nag-quality control ako doon for 6 months lang. Tapos, tsaka ako nag-architectural firm sa QC. Ayan. Paano mong nasabi na after nung 6 months na yon, gusto ko na magsarili? Hindi pa eh. Kasi sa architecture, pagka-graduate mo, may 2 years apprenticeship ka pa. Ganun pala. Oo. So, meron kami logbook. Ano yun para sa lisensya? May lisensya? Yun bro, parang ganun. So, kailangan mo ng 2 years experience na diversified. So, kailangan mo mag-site. Isa yon corporate. Alam ko may corporate din doon eh. So, parang hindi ko maalala ko ilang hours yung total. Basta 2 years siya. So, after graduation, corporate ako for 6 months. And then, hindi na-realize ko na, shit, nagpe-prepare nga pala ako sa board exam. So, parang kulang yung nagiging knowledge na kailangan ko. Again, yung college nga, parang naghahabol talaga ako ng skills, ng ganyan. So, lumipat ako sa architectural firm sa QC. So, may boss din ako doon. Doon ako sobrang thankful kasi yung ginagawa ko ngayon, yung mga natutunan ko ngayon, doon ko natutunan. So, kahit hindi man, kasi sa corporate, syempre, mas malaki yung pay. May benefits ka, ganyan. So, nung pumasok ako sa firm, tanggal lahat ng benepisyo, tapos yung pay, medyo mababa. Ang inisip ko talaga nun kasi, hindi ako papasa ng board exam kung magsistay ako dun sa corporate. Kasi kailangan ko talaga ng experience. So, sobrang thankful ko dun sa experience na yun. For me, kahit mababa yung sweldo, kahit nahirapan ako nun, worth it kasi ngayon napapakinabangan ko yung knowledge mga natutunan ko dun. Yan ang nakakatawa. Yun yung napaka-importanting mindset na nakita ko sa lahat na successful na kilala ko. Na hindi kagad nila inisip yung pera. Oo, totoo. Mas kung makikita ko halos lahat ng successful na kilala ko, learnings lagi ang priority nila. Parang alam nila na pagka kumuha ako ng learnings experience, side effect na lang yung success. Totoo yun. Nakakatawa na appreciated mo yun kasi makikita mo yan, lalo na panigurado sa construction, yung mga empleyado and all. Maraming empleyado na puro focus kasi yung sahod, yung kaya parang hindi mo makikita ba yung mindset ba na ito kasi yung kailangan na mindset para umunlad talaga. Gusto nilang instant eh. Instant. Mahirap eh. Hindi mahirap yun. Galing na nakakatawa. Kung mapabanggit mo lang kasi ako gusto ko na, kasi technically ba yung naging boss mo doon sa firm, parang naging mentor mo rin, gano'n? Masasabi kong parang naging mentor ko na rin siya. Dalawa sila actually, mag-ama kasi sila. Kung pwede mo magitin yung pangalan para mapasalamatan. Architect Ray Matias, Arnaldo Ray Matias. Sobrang thank you. Tsaka yung anak niya. Sa contractor naman yun. Thankful ako doon kasi talagang first boss ko is yung architect mismo. So, nadala nila ako sa design. So, may times talaga, syempre, napapagalitan tayo, ganyan, napagsasabihan tayo. Pero hindi ko tinake yun as parang challenge yun, ganyan. Then, ginawa nila, nilipat nila ako dun sa site. Nag-contractor ako dun sa anak niya. So, doon, kung ano yung ginagawa ko ngayon, doon mo nakuha yung sobrang laki. Sobrang laking ambag nila sa knowledge and sa experience. So, sobrang thankful ako doon. Hindi ko makakalimutan nga eh. Kasi even yung mga kasamahan ko na nagpe-prepare din for architecture, tinulungan din nila ako. Yung mga naging kaibigan ko na rin. So, kumbaga, hatakan paangat, sabay-sabay. Nakakatawa na gano'n, no? Tsaka matanong ko lang, nung nag-resign ka na para magsarili na ng firm mo,
Never kayo nagka-problema nung pinanggalingan mong pro? Never. Kasi even yung logbook ko nga na sinasabi ko for siya na rin yung nag-asikaso. Siya na rin yung nagpirma. Alam niya kasi parang, syempre, pag nakita mo yung potential ng isang tao, parang nonsense din na minentor mo siya, tapos forever mo lang siyang, empleyado. Diba? Talagang, pag nagturo ka ng someone, gusto mo na eventually, matuto siyang tumayo sa sarili niya. Nakatawa na. Naalala ko pa, bro, nung after, alam ko during pandemic to nag-set ng meeting si architect nga, Ray Matias, na, tayo, usap-usap naman tayo. So, since pandemic, nag-Zoom kami. Kamusta lang? Tapos, nagulat ako, updated siya sa project ko. Project ko nun is yung bahay ng parents ko. Din may mga input siyang binigay. Nagulat ako kasi, wow, tinitignan mo pala yung mga ko. So, updated ka pa rin. So, yun, sobrang thankful ko dun. Feeling ko kasi pagka may pinakita mo talaga, yun nga yung sabi ko na maganda talaga sumama sa mga mas magagaling, sa mas kasi pagka ikaw rin mahilig ka talaga matuto, para makikita ng mga magagaling yun, tapos talagang ma-appreciate nila, tapos talagang mas tuturuan ka nila. May mentor ka talaga. Mentor ka nila. Kasi masarap na, masaya yung kumbaga na merong alam mong lahat ng sinasabi mo, para bang hindi niya tinitake lang ng as a grain of salt. Labas sa kabila. Na parang, may epekto nga. Kung maganda naman kasi, di ba, parang ang sayang feeling nun na parang may naitutulong ka talaga na. Di ba, kunyari, yung gano'n na, dahil sa'yo, ngayon may successful architectural firm, di ba? I mean, ikaw na mismo nagsabi, ikaw na nagpasalamat. I mean, pag narinig niya yan, posibleng hindi magandang pakiramdam yun, di ba? Oo, nakakilig din, di ba? Kaya nakakatawa yung pag tayo naman na bro. Pag tayo na naman na yung mga successful na, tapos tayo naman mag-mentor. Sobrang saya. Pero ngayon, ang goal ko rin, makahanap din ng mentor naman sa business. Gusto ko makahanap ng mentor talaga. Kaso, raw yun darating pag kailangan mo na, para pag ready na, parang gano'n. Laki naman na nung nyo, bro. I mean, parang kung ang dami pang kailangan matutunan talaga. Tawag dito, ikaw nga, yung paano naman na yung start nung sarili mo ng firm? Yun yung pinakamahirap kasi nung nag-resign ako actually bumalik pala ako, bro, dun sa corporate. After passing the board exam, minessage ako nung HR. Gusto nila ako ipasok. Baka daw gusto ko mag-apply sa design department naman ng corporate. So, yung quality control kasi more on sa sales siya parang ganun. Dilipat ako, nag-apply ako. Then, 5 months ako doon. Tapos parang na-realize ko, di talaga ata pang corporate. Binibigay ko lahat, pero parang hindi na tutugma. So, nag-decide ako, resign ako. Feb 2019, bro. Nag-resign ako. 2020 ba yung pandemic? 2020. Feb 2020, nag-resign ako. And then, March, di ba, bro, nag-pandemic. Yun. Wala akong trabaho nung pandemic. Nag-build ako ng, So, ginawa namin nung partner ko, si Dayan. Nag-try kami maghanap ng clients. Hanap, ganyan. Hanggang sa... Architect din ba yung... Interior designer. Perfect. Grabe. Perfect union. Nagamit ko yun, bro, panligaw. Grabe. Okay, sige. So, nakakahanap kami, ang mga karamihan, bro, nag-retire. Kasi pandemic, di ba, sinabi, babagsak ang ekonomiya. So, yung iba, nag-early retirement, ganyan, para makuha yung malaking So, may mga nag-retire, dami nagpagawa, dami nagtanong, pero wala talaga ako nasarang project. So, natutok ako, sakto kasi ginagawa nga yung bahay ng parents ko. So, sabi ko, baka pinapatutok ako kasi kailangan ng parents ko ng bahay. So, nakikitira pa kami nun, bro. Nang hirap kasi wala ka sa comfort zone mo talaga. So, labas ka talaga. And then, nasa-stress na ako kasi wala talaga nangyayari. Then, ginawa namin ni fiancé nga, ni Dayan, nag-prepare na lang kami ng mga ng page, ng portfolio, in-establish namin lahat. Then, yun, hinintay ko na lang humupa yung pandemic. Hanggang meron ongoing ako nun actually sa Bataan, pero design lang. So basically, turn over ko na sa kanya kasi ginagawa niya. So yun, hintay-hintay lang. Then unti-unti, umangat-angat ako. Ito pala, kamusta naman yung experience ng unang-unang project mo sa unang-unang sarili mong film? Sobrang blessing kasi yung unang-unang project ko, yun yung sinabi kong inabutan ng pandemic.
Based siya sa Bataan. Oo. Ang Bataan, gustong-gusto kong pinupuntahan, yung Subic, ganyan. Nare-relax talaga ako. Lagi rin naman yun. Di ba? Sa truck sa truck mo. Sa auction. Kasi di ba walang tao sarap So, sobrang naman, hindi lang ako yung nag-construct. May contractor na kinuha yung Damer din bro, yung contractor. Sino? Makilala ko. Higher batch siya atin nakalimutan ko na yung pangalan. And then ako, check lang ako from every 2 weeks, pinupuntahan ko siya. Then, ang nakakalungkot lang, natakbuhan yung owner. Nagbi-bidding ako nun Actually, ongoing yung bidding ko nun sa iba't ibang contractors. Then nagulat ako yung client ko, nag-message, may contractor na tayo, ganyan. Nagulat ako sa presyo, ang baba So, sobrang baba. So, una pa lang duda na ako, ang problema, naunahan na tayo. So, observe ako ng observe. Actually, kakatapos lang nun last 2 years ago, last year. Isipin mo bro, pandemic, tapos kakatapos ng bungalow lang. Although maganda yung naging output. Nakuha naman yung design natin. Nadaan naman sa unti-unti. So, yun. Pero, aside from those problems, thankful ako kasi nakapagtayo ako sa paborito kong lugar. So, yun. Tsaka sa pagsasarili naman negosyo, talaga yung problema, constant naman yan. Hindi naman natigil yan. Yun din ang ko sana sa mga gustong pumasok sa pag-business talaga. Kailangan nilang sanayin yung sarili na maging komportable sa problema. Kasi parang ang mga negosyante, problem solvers lang talaga, hindi natatapos. Walang katapusan. Ang isa pa pala bro na kinonsider kong first project is yung bahay ng parents ko kasi ginagawa ko siya nung pandemic. So, sobrang fulfilling kasi syempre magulang mo yung ginawa mo. Iba pa rin sa kuya mo, di ba? Iba pa yung kay Utol, iba pa yun. Ito lang yun ginagawa pa Pero yung sa parents ko, syempre sobrang fulfilling na. Iba kahit libre. Pero okay lang. Lalo na pangarap mo Tsaka yun talaga kasi maraming bagay niya hindi kung makikita mo, di ba? Ikaw, yun napansin ko sa'yo. Na ang dami mong na-appreciate na achievement at mga experiences na walang direct lang kinalaman sa pera. Bro. Nakakatawa. Hindi ko alam kung tama or pero hindi, kasi yun naman talaga kung makikita mo, di ba? Parang yung mga taong, kunyari ako nakita ko rin si Richard. Diba si Chad, sobrang successful niya sa pagdidirect. Si Chad, pag nakita mo siya, hindi niya ginagawa yung trabaho niya para sa pera. Talaga. Hilig lang talaga. Tsaka yung passion, na para bang ito yung mission ko sa buhay, ito yung gagawin ko. Side effect yung pera, parang side effect na lang talaga. Nakakatawa. Pag gusto mo kasi, feeling ko, gagawa ng paraan ng nasa taas. Totoo yan. Yan nga rin ang nakita ko. Ano naman? Ano nga pala yung pinaka-specialty mo ba? Ano yung identity mo nga para sa'yo? I mean, aside labas na sa mga projects mo, pero para sa'yo lang. Ano talaga yung pinaka-style mo ba sa pagdidesign? Pagdidesign bro, ako talaga, actually nakastick ako sa modern. Sa modern talaga ako. Kaya ako nagustuhan si modern design. Kasi si modern design for me, siya yung pinaka nag-a-adapt kung ano yung existing situation ng environment mo So, since modern ka nga, so you keep on advancing. If ano yung kailangan para makasave sa kuryente, sa ganyan. So, for me yun talaga kasi siya rin para sa ako kasi medyo concerned ako sa sa environment, especially ngayon. Lalo na sabi mo nga magpapamilya ako So, pag nagkaanak ako, ganyan isipin ko. Baga, syempre gusto ko yung ma-prolong pa yung magandang kung ano yung meron tayo ngayon. So, sobrang concerned ako. Sobrang concerned ako dun sa natin. The future ng ng Earth. Nakakatakot kasi bro Nakakatakot talaga. Sa ba? Sa architecture industry ba o sa construction industry? Ano ba yung mga practices, materials, and lahat ng bagay na may kinalaman na para maging sustainable yung mga bagay-bagay? Ano yung mga sustainable processes and ways and materials na mas okay gamitin ngayon? For me, pag sa nagde-design ka pa lang, maximize mo na yung natural, kung ano yung kayang ibigay ng nature sa'yo. Natural light, natural vent, solar. Yung mga yun yung mga natin. Kumontrata ka rin ng solar? Hindi pa bro Pero may mga kilala naman ako. Sa atin, sa Pinas,
sa akin, yun yung pinakagusto kong i-maximize. Ngayon, medyo expensive pa siya sa atin eh. Kasi tayo, tropical country tayo. Meron tayo natural vent, may natural light tayo. Solar power. Kaya natin eh. So, ang sarap-sarap sanang anuhin. And then, resources natin, ang dami. So, sana goal ko talaga is ma-maximize natin yung mga yun. Matanong ko lang, nabanggit mo yung yung natural and yung ventilation. Kasi ako, mayroon akong dream house. Tapos parang ang dream house ko, medyo inspired ng Thai and mga Malaysian. Mga Bali, ganyan. Mga ganun. Tapos, di ba uso kasi yung yung parang courtyard sa loob. Basta yung cross ventilation na tinatawag. Pero yun din kasi yung constant tanong ko, ba't walang gumagawa nun sa Pilipinas? Mainit din sa Pilipinas. So, yun nga, para sa'yo, ubra pa sa Pilipinas yung gano'n, yung may open, yung cross ventilation, yung may open sa taas, tapos parang hot air rises. Oo, tapos yung dalawang dulo, parang open, parang gumagalaw yung Achievable siya bro, kasi ako sa project ko sa parents ko, lagi ko siyang in-example eh. Na-achieve namin siya, especially sa ground floor. Magkaroon ka lang naman ng tawiran na hangin. Sobrang presko na niya. Sobrang achievable siya even sa mga maliliit na spaces. For me kasi 'di ba ang hangin, halimbawa bukas yung pinto mo dito, walang papasok diyan eh. Sa isang kwarto. Buksan mo yung bintana mo sa kabila, cross vent na yun. Cross vent na yun. Ganun ka simpleng lang, even sa maliit na space. Yun nga yun na ko nun sa Pero nga kasi ang inisip ko, parang hindi kaya masyadong polluted sa Pilipinas para okay to. Yun ang Kasi feeling ko kasi ganda talaga yung tagapangarap ko, yung medyo courtyard vibe na parang hindi hiwalay yung labas tsaka sa loob. Parang gano'n yung pangarap kong bahay. Pero isip ko, putang na, ang polluted. Ang alikabok. Sabi ko, hindi kaya ako problema. I mean, pangarap pa lang naman, matagal-tagal pa, mga 5 to 10 years pa siguro. Actually, yun yung gusto kong aralin pang next. Landscape architecture. Landscape architecture. Kasi feeling ko sa isang lot, kaya mo ma-achieve yung fresh air through kung ano yung surrounding. May ganun. Feeling ko kaya. So, sarap din eh. Sarap din laruin sarap din laruin eh. Magiging din ang ko sana. I mean, tayo magkakaano. Talagang lagi nating i-push yung boundaries ng bagay-bagay. Yun yung inaano namin sa tropa namin. Parang sa lahat ng gagawin namin, subukan namin i-push yung boundaries ng mga bagay-bagay. Totoo eh. Ang sarap din eh, di ba? Ang sarap din eh. Kasi parang, di ba, parang pagka ginawa mo lang kadalasan halos ginagawa ng lahat, wala na masyadong fulfillment din eh. Kumaga, nasa flat ka na eh. Nagka-flat. Tawag dito ano yung common struggle sa isang construction project? Tao. Kasama sa tanong ko yan. Sige. Tao talaga. Care to elaborate. Di mo maiwasan bro eh. Kasi yung mga tao, especially ako, yung mga nagsisimula pa lang ako. So yung mga tao, nakasama ko pa lang yan for 3 years. On and off sila. So, di mo pa sila fully kilala. So, kailangan mong timplahin isa-isa kung ano yung abilities nila. Ano yung kaya nila gawin. Tsaka, kailangan mo talaga silang kilalanin kahit personally. Kailangan mo makisama. Sa akin yun. Ako, hindi ko naman masasabing perfecto yung mga tao ko. May mga tao na rin akong nakadali. Hindi mo siya may iwasan. Totoo lang ako, mga construction worker, maraming diskarte. Marami. Mahirap. Pero hindi ko sila nilalahat. Kasi meron talagang sobrang loyal, sobrang okay. So yun din ang medyo struggle sa ating nasa mga nagsisimulang negosyo pa lang o yung mga ganun. Kasi hindi, lalo na ikaw sa construction. Tapos ako dati, di ba, negosyo ko, ice cream distribution. Ang mga nagiging tauhan natin, ako, mga pahinante, driver, ikaw, mga construction worker. I mean, hindi naman po discrimination. Pero kumbaga kasi, di ba, sila yung mga tao na hindi masyadong nakapag-aral. Na aminin natin sa lahat, dahil napaka-importante ng education. May mga bagay silang hindi ganun naiintindihan sa mundo or ano man, kahit sa simpleng ethics na lang eh. So yun ang struggle sa atin na yun talaga bro. Hindi mo kontrolado, lalo na iba't ibang utak yun, ang hirap talaga. Ano talaga? Kailangan mindset. Ano din talaga? Kailangan makilala mo talaga lahat. Ano pinakamalaki naging problema mo sa construction?
Lugi. Actually, last year lang to. Oo. Nalugi ako sa isang kliyente. Natapat ako sa isang kliyente na talagang nakailang kontrata kami. Hindi nasusunod. So, provide ako ng revised contract. Oo. Yan. Lugi. Serigang lugi ako. 6 digits lugi. So, actually, naalala nga kita nun basta kasi yung history mo nakwento mo sa akin. So, di ba? Tapos nakita ko kung paano ka bumabangon. Sabi ko, kaya to? Kaya yan, basta. Kaya yan. Oo. So, until now, bumabangon ako kasi nito lang yun, recent lang. Hanggang sa nagkaprangkahan na kami ng kliyente na, boss, nagawa ko na lahat. Nag-checklist kami, pinicturean ko. Nagawa ko lahat na nasa kontrata. Ngayon, kung yung mga pinapatagdag mo, hindi ko na magagawa talaga kasi grabe na. Sobrang dami ko na rin pinamigay. So, di maiiwasan, lesson learned, experience, na warningan na rin naman ako ng mga kasamahan ko na may experience mo yan. And ako, actually ngayon, thankful ako kasi na-experience ko at a young age kesa naman pagtanda ko. Oo, tsaka yun nga, kung marunong ka naman matuto sa mga pagkakamali, lahat, hindi siya mistake, kumbaga lessons lang. Oo. Tsaka yun nga, pag hindi ka lang taga sumuko, yun lang. Yun lang. Parang mapapansin mo lang, lahat ng nag-fail, yung mga sumuko na lang. Parang wala akong kilalang hindi sumuko kasi, kunyari, sabihin, patuloy mong ginagawa lahat ng kahit anong ginagawa mo ng 5 taon, 10 taon, hindi ka man lang gumaling, di ba? Pero yun nga, tsaka yung mindset lang talaga. Ito, nagka-problema lang, pero it doesn't mean na tapos dito na ako. Diba? Dito na lang. Tsaka yung mga ganyan, yung mga lugi-lugi, napaka-normal sa negosyo. Wala eh. Kailangan mong tanggapin. Tsaka mangyayari. Talagang kailangan lang, ready ka lang. At saka meron kang protocol kung anong gagawin mo after. Ano naman, paano mo pala sinusolusyonan yung mga common problems mo? Kunwari sa tao. Sa tao, lagi ko sinasabi, halimbawa may nag-away na tao. Pinaka-common yun eh. Uso yan. Nagpapadaigan sila eh. So, una ko sinasabi, usap kayo. Kasi magpalamig ka muna, then mag-usap kayo. Sasamahan kita. For me kasi, communication is pinaka-okay talaga. Even sa mga problema ko, halimbawa ako natakbuhan ako ng trabahador, sumobra umoverbale siya, ganyan. Or wala na, hindi na niya tinuloy yung gawa. Pinupuntahan ko talaga, as in, kahanapin ko, tapos kakausapin ko. Mahirap bro, kasi sa greenhouse hindi na sila nagpapakita talaga. As in, makakausap mo yung misis, ganyan. So, ano ko na lang, na nakausap ko, sa akin talaga lagi, communication. Yun talaga. Sa ano naman, kasi diba sa construction, napakahalaga ni foreman eh. Siya ang leader ng team eh. Anong mga parameters mo sa paghahanap ng foreman? O anong hinahanap mo kay foreman? Actually ngayon kasi, more than fit out pa lang yung ginagawa namin. So, may isa lang akong construction na basal, yun sa may kawayan. Yung foreman, yun yung foreman na unang foreman ko na mako-consider na sa team ko. Sa akin, importante sa lahat yung again, communication. Nag-update lagi sa akin. Kasi hindi naman ako lagi nasa site. And marunong bumasa ng plano. Pinaka-importante sa lahat. Tsaka, alam niya yung ginagawa niya. Skill talaga. No? Pero paano nga ba yun? Kunyari sa mga foreman, paano sila na-update sa pagbabago sa modernization ba ng architecture? Doon kami papasok. Doon kami papasok. Ako, ang ideal ako sabi ko, pag lumaki na yung team ko, gagawin ko, may mga World Bex, may mga Connex, may mga exhibits eh. Ako, sasama ko sila. Papakita ko sa kanila. Yan nga yung yan. Kasi dito ako nalulungkot sa Pilipinas kasi. I mean, sa lahat, lalo na yun, sa mga skilled workers nga. Na magagaling ng mga Pinoy kasi may utak naman ng Pinoy. Pag napupunta sa ibang bansa. Pero ang kulang talaga kasi sa atin, yung tamang education ba na kunyari, mapapansin mo, yung mga construction workers sa ibang bansa, sa Amerika kunyari, maganda ang maganda buhay nila, di ba? Iba talaga. Kasi sila aral. Hindi yung aral ng education na formal, pero
Yung accredited sila sa, di ba? Ganun ba? May accreditation ba? Oo, dapat meron. Dapat meron. So, yun ang napansin ko sa Pilipinas. Lahat, kahit mga mekaniko, mga construction worker, parang natuto lang sa experience. Walang formal education, parang walang accreditation. Dito sa atin, ang na-observe ko rin yun. Lahat sa isang construction firm, humihinto ang knowledge sa arkitekto na. The rest, arkitekto na magtuturo. So parang, depende na sa arkitekto. Kung yung arkitekto, malay mo, pabaya, drawing lang ng drawing. Wala, kawawa yung tao niya. Pero wala ba ganun dito? Yung parang mga courses o parang short courses sa construction? Alam ko bro, si TESDA meron. Sa TESDA meron gano'n? Hindi ko lang sure pero alam ko meron. Pag company mo, dapat lahat TESDA accredited. Pero masyadong idealistic yun para sa Pilipinas. Pero yun yung tama. Yun napansin ko talaga. Kasi sabi ko, diba nung kinonstruct namin yung greenhouse, hire kami kasi foreman lang kasi hindi naman, kumbaga widow lang, sariling lang talaga sa mga bagay-bagay. Pati sa tubig namin, parang pareho kami nangangapa. Okay. So parang napansin mo nga, grabe no, kahit talagang mga skilled na to, parang makikita mo na may kakulangan din talaga sa formal knowledge ba. Lalo na yan bro, yung greenhouse kasi is bago sa bago sa atin yan. So, yun. Kasi tapos yun din namin na-realize na ang dami pa pala dapat talagang aralin sa pagko-construction. Like, labas sa architecture kasi sa inyo yung big picture. Pero yung sa pagbamason, marami pa bro. Na parang napaka-importanteng alam nila kasi mapapansin mo talaga na yung skilled workers dito, masyadong widow. Conventional. Laging nasa conventional lang. Masyadong conventional nga. Ano naman, tawag dito? Paano ka naman anong style mo naman sa pag-handle ng tao? Ako di ako naninigaw. Paano ka as a boss? Di ako naninigaw. Actually, naging problem namin siya ni fiancé. Kasi pag sanay sila magpagalit. Hindi naman. Kumbaga, hindi kasi ako nagagalit talaga. Nagagalit lang ako. Siguro sa 4 years ko sa construction na sarili, mga 5-6 na beses lang akong sumigaw. Yun lang. Kasi talagang ako kasi, makukuha mo naman. Kasi para sa akin, makukuha mo yung respeto ng tao. Hindi mo naman kailangan siyang sigawan. Kailangan mo lang iparamdam na ikaw pa rin yung boss. Ikaw pa rin yung susundin. Tapos, wag mo lulukuhin kasi pag niloko mo ako, doon tayo magkakalaman. Yun yung mga, for me talaga, tamang pakikiusap. Tamang pakikipag-usap. Yun talaga. Ito pala, kasi feeling ko para sa mga architect na nagsisimula rin. Di ba, meron niya, alam mo yan, yung mga diskarte ng mga tauhan. Di ba? Mga ganon, yung mga kukuha ng mga ekstrang materyales. O kaya, papabagalin yung trabaho para yung araw nila, bayad pa rin. Ano ba yung mga specific na ganon at ano ba mga way para maiwasan nila yun? Kung pwede ka magkwento ng mga... Sige. Yung sa kahoy, nangunguha ng materyales. Ako, kailangan mo i-check talaga. Yung listahan ng inventory. Tapos, kailangan mo ng isang taong tiwala. Mararamdaman mo naman kung tiwala ka na. Although, syempre, hindi mo rin masabi. Pero at least, di ba, may ano ka. Then, ako talaga, i-monitor mo lahat ng materyales mo. Yung order nila, kailangan... Based talaga sa plan. Kasi sa plano pa lang naman, malalaman mo na kung ilang bag ng semento yan, ilang bakal yan. Yung ang madalas na mamamakahoy, yung maliliit na bagay. Yun ang, as of now, kini-figure out ko pa rin kung paano ba. Kasi yun talaga Bisa nga, nung kinukusak namin greenhouse, nagulat ako yung isang tao dun. Wala lang yung mga architects, wala kaming alam. Gulat kami, may dala siyang GI pipe. Pauwi, sabi ko. Dapat ko bang sitayin to? Hindi ko alam. Pero gagamitin pa ba? O parang ngayon na natin. Binigay na lang namin. Pero din na namin. Pero sabi ko, ayos to discard to Ayun, ano pa ba yung ibang gano'n? Aside naman sa pangangahoy. Pangangahoy, yung early out, late pumapasok. Yun. Sa akin, common siya kasi sa condo ako Condo yung mga ginagawa ko Ang pasok sa condo, usually, 8 pa rin naman. Pero pipila kasi sila sa baba. Ang sinasabi ko sa kanila, pumasok kayo ng mas maaga, dumating kayo ng mas maaga sa condo. Para pag dating ng alas 8, nasa taas na kayo. Yung mga ganong discipline ba? Tapos,
Ngayon, kaya ako nag-hire din ng junior architect na pinagsasite ko para at least monitor din kung, as in, sabi ko sa kanya, ikutin mo, tinan mo kung may ginagawa yung isa. Pag tapos na yung isa sa ginagawa niya, makisuyo ka na baka pwede tulungan tong ganito. So, yun lang. Wag lang talaga nilang hahayaang may tumenga sa site kasi bayad yan. Ayun nga eh. Pag may offense naman si tauhan, anong ginagawa mo? Doon ako nagagalit. Doon ako nagagalit. Especially pag malaki yung loss. In terms of yung loss. Pag malaki talaga, sinasabi ko, pag di mo tininu yan, sasagutin mo yan. As in, may mga ganun talagang bagay. Tayo, may podcast ka. Wait lang. May podcast kami. Okay. Kumatok po ang aking tatay. Ano ulit? Yung sa oras, yung sa discipline nila sa trabaho. Kailangan may nagbabantay, may mata ka talaga sa site. Yung even yung mga uncle ko na sinasabi niya kailangan may mata ka sa site. Yun talaga. Sino mo? Si junior architect na yun? Si junior architect, tapos may mga tao ako na, kasi swerte din kasi ako kasi yung mga tao kong pinagkakatiwalaan ko, taga sa amin lang din. Alam mo yun? Alam mo yung history ko. So, mapagkatiwala. So, mabait ka naman eh. Nakita ko naman, pagka mabait kang tao, talagang seswertein ka sa buhay kasi marami na magbabait sa'yo. Sana magtuloy-tuloy. Oo, gano'n. Pero yun din lang, napansin ko lang, kasi ako rin naman, feeling ko naman dati, may pagkakain naman ako kahit medyo gago. Pero, meron din mga taong umaabuso rin. Oo, meron talaga. So, keep an eye lang din sa mga abusadong tao. Tawag dito. Most memorable project mo naman? Bahay ng parents ko. Bahay talaga. Yun talaga. As in, sobrang fulfilling eh. Iba pala yung feeling pagka nagawa mo yung bahay ng magulang mo. Especially kasi yung situation kasi na yun, bro. Nilubog na kami. As in, yung bahay namin. Bando kayo eh. Oo, bro. Tinaas yung daan. Parang 1/3 na lang nung bahay yung nakikita. So, no choice. So, yun. For me, yun talaga. Sobrang memorable. Basta nakita mo, paano ipinakita naman ng parents mo yung appreciation dun sa ginawa mo? Sila? Verbal sila dun sa bahay. Tapos, laging may bisita. Tapos, pinagmamalaki talaga nila. Pinagmamalaki nila. Although, hindi nila, kasi yung parents ko, hindi sila yung appreciative na, uy, gawa ng anak ko yan. Hindi sila yung clingy, kumbaga. Yung makita ko lang na masaya sila, pinagmamalaki nila yung bahay dun sa ano. Ikaw na yun, parang alam mong yun na yun. Okay na ako dun. Hindi ka rin pala lumaki sa no? Bro. Sa yung validating na. Tatay ko rin ganyan. Lahat ng gagawin ko parang Kaya kikiligin kayo pag may konting appreciation. Masaya. Papansin mo na lang paglasing. Okay? Pero mabait sila. Okay naman. Solid talaga. Proud naman ako dun. Ano naman? Ito pala. Para sa mga magpapagawa ng bahay, ano ang tips mo naman para makamura naman sila? Kasi napakalaking yan ng efficiency sa papakonstruct eh. Okay. Actually, advocacy namin ngayon. Kumuha kayo ng arkitekto. Kasi ang arkitekto, sila yung mag-gauge kung hanggang saan lang yung budget mo eh. Meron kasing iba, sobrang promising ng gusto nila. Gusto nila ng 2-story, pero ang budget is limited. For me, yung limited budget mo, kaya namin laruin yan eh. Kaya namin ibigay sa'yo yung ideal para sa pamilya mo or sa estado mo. With safety nga, again, talaga. Tapos, for me yun, kumuha kayo ng arkitekto talaga. Oo. Ayun pala, no? Ito rin ang nagtataka rin ako. Kasi diba, ang alam ko, dapat, para makakuha ka ng permit, dapat may architect and engineer, diba? Pero ang dami ko nga nakita, na nagpapatayo ng bahay na walang architect. Paano nangyayari yung gano'n? Parang ayoko mag-comment. Kasi, sorry, pwede ko na ba sabihin? Ikaw, kasi? Industry mo sa atin kasi, alam naman natin ang gobyerno dito. Gets. Sa engineering offices kasi, may mga kilala silang pumipirma. So, yung iba, pirma mo na lang to.
minsan napapabilis pa lalo yung permit pag sila yung may pirma. May mga ganung bagay na hindi ko nilalahat, pero meron. Pero kasi makikita mo nga, na ang dami rin nakakala nila makakatipid sila pag di sila nag-architect. Pero dahil nga, wala naman silang alam sa construction. Kami, ganun nangyari sa greenhouse namin. Dahil nga, hindi, mas makakamura tayo na lang gumawa. Lahat naman, naaral na YouTube. Ang dami palang sa construction, sa pagpapakonstruct ng hindi natin alam na yung... Kaya nangyari, napaggastos din pa kami. Marami pa kami nasayang na desisyon kasi nga parang... Tsaka penalties, bro. Yun. So parang... Kaya napaka-importante nga kumuha ng experts. Hindi lang naman sa kumbaga, i-apply mo siya sa ngipin mo. Masakit ngipin mo. Saka pupunta, hayaan mo na lang ba? O ikaw na lang ba gagawa? Siyempre punta ka sa dentista. Parang ganun. So, lang din. Ganun lang din sa bahay. Naman. Ito pala. Isa rin sa, kasi may din akong aral-aral naman akong ng bagay. Tapos, syempre, mataas akong mga harap eh. Kaya may mga goals ako na kahit wala pa naman akong pera, wala pa naman ako, para pinagpaplanuhan ko talaga siya in details. Bro. Like in details talaga. Ganun ako mga harap eh. Okay yun, bro. So, ito ang common kung magpapatayo ka ng structure, ano ang better? Steel or cement? Depende sa location mo, bro. Pero ako, most of the time, nag-stick pa rin ako sa concrete. Concrete pa rin? Never pa ako naka-experience ng full steel construction. Pero sinasabi, ako naman, sa mga naririnig ko, share ko na lang din, mas mabilis daw talaga. Mas mabilis? Mas mabilis. Pero hindi rin mas mura, di ba? Alam ko hindi rin mas mura eh. Parang sa akin, sa naobserbahan ko, parang dito sa atin sa Pilipinas, same pa rin. Nagbabangga pa rin sila. Pero ideally, siguro in the future, mas mura na talaga steel definitely. Kasi mabilis ang bilis talaga niya eh. So, yun yung take ko dun. Ano naman ang pros and cons nila? Pros and cons, ako, durability-wise, for me, mas matibay pa rin si concrete. For me yan sa akin yun, bro. Sige. At the same time, mas madali siyang i-design. Parang ganun. Mas unlimited ka pa rin sa concrete. Sa durability kaya ako nasabing mas matibay kasi may mga areas tayo dito sa Pinas na maalat. Hindi ko lang alam kung yung grade ng mga beams ng mga is capable na doon. Pero para sa akin kasi doon pa rin ako sa concrete eh. Hindi, tsaka concrete tested na ng time yan eh. Yun pa rin eh. Pero yun nga, depende rin nga sa kasi pero kunyari sa pinagkaiba nila sa duration ng construction, mga gano'n yung pinagkaiba nila sa bilis at tagal? Ideally bro, parang usually kung magpapatayo ka halimbawa, example tayo sa 2-story na bahay. Ideally, parang half the duration mas mabilis si steel eh. Ang alam ko kasi isipin mo sa US bro, sa ibang bansa, ang bilis talaga nila gumawa. Crane I-beam lang yan eh. Diba? Sobrang bilis eh. So, matanong ko lang ito, random na question lang. Kayo ba lagi kayo nag-aano ng crane? O ikaw may experience ka na ng rumerenta kayo ng crane o naman? Sa malalaking project siguro bro. Pero ako kasi more nakafocus ako sa residential. kasi diba nag-auction kami ni JP ng Oo nga pala. Nagpupunta kami sa auction ng truck tapos gano'n. Tapos nakita ko ng crane doon. Tapos naisip namin, parang ang gandang negosyo ng... Parang maganda siya. Pero parenta ng crane. Siguro bro, make sure na may kayo. Kahit small developer. Kliyente nga eh. Yun nga eh. Make sure nyo muna na meron. Yun nga eh. Kaya tinanong ko kung may makakilala ka bang pero mahal, 8 million. Di ba bro? Kami kasi, architects kasi may may limit lang kami. Ang crane ginagamit siya usually sa matataas. Sa malalaki, pang mga engineer. So kami may limit lang kami. Up to 5 stories lang kami. Kasi magkano ba renta ko na rin ng crane sa isang rentahan? Naku, yun ang... wala kang idea, bro. Balitaan ko kayo. Isa sa pangarap namin yan, sabi namin ni Pope, bro, dapat in 10 years tayo makabili tayo isang crane, tapos paparentahan. Logistics ata, bro. Okay. Truck. Yun yata ang maganda talaga. Sige, pagkaano yun namin yan. Tawag dito. Ano pala, ito naman, ano naman yung opinion mo sa container houses? Kasi nakikita ko nagkakaroon ng surge niyan eh. Ang dami nagtatayo ng mga parang container. Di ba yung kay Dennis Trillo ata, nakita ko yun eh. Tapos parang dati nung nakikita ko yung parang
Uy, parang angas ng ganitong bahay, simple lang at saka mabilis. Pero ikaw, anong opinion mo dun? Sa akin, promising siya. Oh? Kasi dito sa atin, especially tayo, mga lote natin, limited na eh. So, ang isang container, sa isang container siguro, 1.5 ng bahay mo, mabubuo mo eh. So, para sa typical lots dito sa Pinas. For me, promising siya kasi ang dali niyang i-construct. Ang worry ko lang doon is yun nga, again, yung durability. Hindi ko pa rin kasi naaaral talaga siya. So, and hindi ko alam kung paano siya ma-configure pa. Na unlike sa concrete na typical, saan ka maglagay ng post ng wall, kaya mo. Yun ang hindi ko pa sure. So, kung practical ba talaga. Saka sa insulation daw ata. Insulation. Yan, yung pero may diskarte naman ata. Meron naman. Ang ano ko lang doon, ang logic ko lang doon sa durability nun, isip ko, sa dagat nga, nasa alat yan, ilang buwan. So, tibay pa rin. Tibay naman. So, yun yung take ko doon na. Sabi nga nila matibay daw. Siguro yung ano lang, yung mga, ako dati kasi inisip ko rin yung mga ceiling height. Isa pa yan, yung mga ganun. Medyo restricted ka. Pero mas mura ba talaga? O hindi rin, halos? Doon, feeling ko papasok yung design mo. Kung yung design mo is intentionally, papakita mo yung... Na mas mura? Ipapakita mo yung identity nung container. Mas mura, definitely. Mas mura, pero kung i-configure mo pa siya, yun ang hindi ko sure. Mukhang bahay na. Yun ang hindi ko sure kung mas mura. Gets. Ito naman. Anong klase ng structure o anong klase ng bahay o anong klase ng project? Yung dream project mo ba? Resort. Gusto ko ng resort. Sa ngayon... Beach resort o yung resort na... Better if beach resort. Pero ako ngayon, yun yung ini-aim ko sa firm ko. Kasi nasa residential pa rin ako eh. Pero gusto ko magkaroon ng resort. Ayan talaga. Ikaw may-ari o ikaw construct mo? Ako na lang yung mag-construct. Uy, kayang-kaya yun. Kayo na basta. Saka, tignan natin pagkano. Malay mo naman. Hindi naman natin alam ang future, di ba? Tawag dito, ano naman advice mo sa mga nagsisimulang architects? Sa students ba, bro? Starting architects. Siguro sa hindi muna tayo licensed, dun sa graduate, fresh grad. Again, tulad kanina, siguro kung hindi nyo kailangan ng... Kasi may iba, hindi mo maiwasan eh. May mga less fortunate naman talaga na kailangan talaga ng financial. Yung mga may sinusustentuhan, ganyan. Pero sa akin, kung hindi nyo naman kailangan, kung may breather pa kayo na cash or income, siguro focus kayo dun sa sa knowledge, sa experience. Kung pipili kayo kung mas mataas na sweldo ba or dun sa mababang sweldo, pero punong-puno naman ng experience ibibigay sa'yo. Ako, dun kayo. Kasi sa experience ko hindi ko alam kung sa iba, ganito din. Sa akin kasi, sobrang siya yung naging siya yung naging baseline ko. Pundasyon mo. Pundasyon ko. Parang ganun. Siya yung, kung bakit may LL Garcia ngayon, siya yun eh. So, hindi ko nilalahat again, pero yun nga, if kaya nyo, if medyo nakakahinga-hinga naman kayo, focus on the learnings. Doon naman sa mga hindi talaga kaya, siguro ipon kayo, apply kayo sa, or if kailangan talaga, if wala talaga sa architecture yung ipon kayo. Pero huwag kayong suko. Kung gustong-gusto nyo talaga, balikan nyo na lang yung architecture. Nandiyan lang naman yan. Pero make sure lang talaga na talagang experience. For me talaga experience yung best teacher. Totoo. Yun. Kulang, hindi ko alam kung nagtinuba ako sa school or pero ako kasi kulang ako sa kinailangan ko talaga ng experience. So parang sa'yo, iba pa rin talaga nagawa nung experience kumpara sa school, no? Oo, kasi visually, talagang mararamdaman mo sobrang iba talaga. Pero kunyari naman sa school, ano naman ang pinakamagandang natutunan mo sa school? Sa school, discipline pa rin. Discipline. Kung paano ka makisalamuha. Sabi ko nga kanina, iba-iba na yung kasama mo sa classroom eh. May mga galing probinsya, merong napakayaman, merong nakaka-survive lang. So, yun. I-take advantage mo yun na
Kumbaga, ma-build mo yung PR mo. Kasi gagamitin mo yun eh. Sobrang laking tool nun para umasenso ka, umangat ka. So, yun. Gets. Ano naman? Saan ka humuhugot ng inspiration ng mga ginagawa mo sa buhay? Saan talaga eh. Kasi nga sabi mo kanina, di ba? Basta, parang ako pa lang yung pumasok ng construction. Ako siguro sa family pa rin. Hindi naman sa gusto kong patunayan, pero gusto kong magbigay ng ambag na sa legacy ng pamilya. Ganyan, na gusto ko at least, kasi puro doktor eh. Oo. Yun, gusto ko lang na may maiambag talaga. May ambag sa linya. No? Tapos, syempre, ngayon, gusto ko rin talaga yung ma-experience yung mag-aanggaan buhay. Kumbaga, kasi hindi naman ako lumaki na may bago kaming ganyan. Yun, ayoko nang bumalik talaga dun sa binabaha kami, mga ganun. So, ang hirap. So, pinaka-iniingatan ko talaga. Kaya nga nasabi ko sa'yo, ngayon, bisibro mo, kakasal na ako. Pero, yung career ko, parang sinasabi ko, hindi ko pwedeng pabayaan to. Ayoko na talagang bumalik dun sa dati. Tsaka, kung di mo siya papabayaan, lahat din ng aspects ng buhay mo naman, aayon din eh. Pero yun, yung health din, wag mo ito papabayaan. Wag pababayaan. Yung health mo. Kasi yun pa rin ang importante, humaba buhay natin. Oo, kasi diba, kahit anong success mo, kung fake naman. Para kanino naman, kung punta naman tayo sa mga tao naman, kasi specific na tao, para kanino naman ginagawa itong mga to? Well, unang-una, gusto kong makabawi sa magulang ko. Kasi ginapang talaga nila kami. Kasi talagang grabe, di ko alam, di ko na nakikita. Tatay ko, nakikita ko lang yun pagpapasok na ako. Ganun lang. So, gusto ko makabawi. Tapos ngayon, syempre, yun nga, ikakasal na ako. Gusto kong gawin to para sa magiging pamilya ko. Then, yun, parang yun yung talagang foundation na ano. Tapos, gusto ko rin, syempre ako kasi yun nga again, di ba, medyo ano ako eh. Actually ngayon, nagpaplano ako, parang gusto ko talaga mga tree planting, mga ganyan. Parang hindi sa tao. Gusto ko sa earth, sa environment talaga na may ambag ako. Yun talaga. Tsaka pwede naman gawin. Posible naman eh. Kaya, diba? Pagka, kami dyan, supportan. Kaya yung greenhouse nyo bro, sobrang kasi si greenhouse eh, filter siya eh. Filter siya ng hangin eh, sa isang environment. Tsaka masaya niya. Like, totoo lang yung pagtatanim, masaya. Masaya, di ba? Kasi, yung para bang nagkakaroon ka ng big picture sa buhay. Parang nagkakaroon ka ng third person perspective sa buhay. Kasi nga, di ba, na-obserba mo siya mula nung tinanim mo. Tapos, nung inalagaan mo, gumanda yung yung tubo, tas lumaki, tas mapapakinabangan mo na. Parang pagtingnan mo, itong buhay ng lettuce o buhay ng halaman, parang ganito rin yung buhay ko eh. So parang nagkakaroon ka ng grasp sa buhay na tas yung saya rin ng nag-grow. Hindi ba? Nakakita ka ng legit na growth. Fulfillment din eh. Fulfillment. Kaya ang saya niya. Kaya yung tree planting na mo gawin. Sarap rin. Tawag dito. Ito naman. Kasi nabanggit mo nga kanina, labas naman na tayo sa architecture. Nabanggit mo kanina, engaged ka na, ikakasal ka na. Kung may kikwento ko lang po, dati kami ni high school life, kami ni EG Boy. Kaya kami naging magkaibigan. Kasi pareho kami ng crush. Opo, si A. Si A. Dati, dami namin may crush sa kanya. Parang sa tropa pa lang, sa batch pa lang namin, nasa 5-6 na ata kami. Tapos dumating pa sa point na magkakaklase kami nila EG. Magkakabanda pa kaming mga may gusto sa kanya. Hindi kami nag-aaway, walang competitiveness kasi nga very wholesome lang yung namin kay Angela eh. Binanggit na bro. Okay lang eh. Angela. Shout out. Tapos, ang alam ko ngayon, ikakasal ka na. Tapos, pero siya, kasi diba, kung magkwento lang natin, wala pong nagwagi. Sa lahat ng may gusto kay Angela, walang nagwagi. Oo. Tapos, nagkaroon ka na ng girlfriend, and ngayon, fiancé mo na siya. So, ikakasal ka na.
So, ano naman ang buhay engage? Kamusta ang buhay engage naman? Masaya bro, kasi nagkaroon ka ng panibagong, kumbaga, motivation, inspiration. Kumbaga, lumabas ka na dun sa, kasi ako, yung mga inspiration and motivation ko, taon na siya parang ganyan, nandiyan na siya Tapos, nung na-engage ako, may mga mas malalalim pang naging, Tsaka ang saya kasi, yun nga, na taon din kasi, sobrang thankful ko na interior design naman yun nga Yan. Tonto ako nung binanggit mo So, hindi lang para sa akin yung nilook forward ko. Nilook forward ko rin yung para sa career namin parehas. Para sa inyo. Kasi nabuo ko na in-establish ko na i-improve na, lang namin. I-make sure na lang namin na maging okay talaga lahat. So, yun. To new beginnings. Sabi mo pa, ginamit mo pang panligaw. No? Sabi mo talaga, yun ako pagka bro. Sabi nga, banggitin ko dito kung ano yung yung ano. Kasi nung una ko siyang na-meet, Sige, paano pala yung kwento nyo? Sa isang bar sa BGC. Kasi actually yung corporate na pinasukan ko, doon din siya. Siya yung pumalit sa akin nung nag-resign ako. So may mga common friends kami. Tapos dinala siya dun sa siya pa yung pumalit sa'yo? Siya pumalit sa akin. So, dinala siya, may isang gathering na kami, yung mga unang nagtrabaho dun. Tapos dumating sila. Tapos nakita ko, nilapitan ko na. Sabi ko, grabe. EG, ganyan. ID ka daw? RK ako Yun kagad, yung pala yung unang-unang Yun na yun. Wait lang, para matanong ko lang kasi diba ikaw nga, siya na yung papakasalan mo Meron ka bang ibang profound experience nung unang meet mo sa kanya na parang naramdaman mo na parang ito na yun, ganun? May ganun ba? Meron, kasi talagang sabi ko, shit, ID to. Mukhang ito na nga. Kasi, may ganun ka agad? Tsaka nagustuhan ko kasi talaga agad. Kumbaga, hindi ko pa siya nakikita Kumbaga, sa Viber pa lang Kasi nasa group pa ako nung corporate nga, nakita ko siya. Interesado na talaga ako. Pero syempre may mga konting problema, ganyan. Pero ako talaga sobrang nilook forward ko. Kasi sobrang bait din ng family, bro. Sobrang bait din. So almost parang family oriented din. 'Di ba? Kami nga ni JM laging So ako talagang sabi ko, ito na nga. Yun nga, ito na nga talaga. Siya na. Ano pala? Bilang isang lalaki, paano mo malalaman na siya na yung papakasalan mo? Paano mo nasabi na nung bago ka naman mag-propose, nasigurado mo na sa sarili mo na siya? Ano yung mga nakita mo noon? Ano yung mga hinanap mo na nasigurado mo na sa sarili mo na siya na? Sa akin kasi bilang akong wala pa. Sa akin kasi sa unang tingin, sa mga unang hindi mo naman agad in reality hindi mo talaga agad mararamdaman Pero ako nga, need mo lang siguro ng konting time. Ako, nung hindi pa ako sinasagot, siguro mga 2 months before, ganyan. Doon naramdaman ko na kasi doon ko na rin nakilala yung pamilya niya. Tapos, gano'n siya ka-interesado sa pamilya ko rin, ganun. Kasi ako talaga, gusto ko lumaki ang mindset ko kasi, pag nagkaanak ako, gusto ko yung dalawang pamilya yung pamilya ko tsaka pamilya ng mapapangasawa ko. Okay. Para maganda yung pundasyon. So, yun. Tapos kung paano ko alagaan, ganyan. Sobrang iba. Nag-align talaga lahat, May pipitik talaga ito na nga. Sana. Yun. Sana. Pero di naman ako nagmamadali. Gusto ko ako, naka-pressure nga kayo Pero ako mga 35 pa, ganun siguro. Okay lang yun, bro. Dami nating oras. Sabi ko, masyado akong maraming gustong gawin sa buhay. Pero dyan nga ako natutuwa sa inyo na, ikaw, napaka-smooth nang nangyari sa buhay mo. Na aral, tapos yung mag-aral, nagkaroon ng kabuhayan, tapos nakahanap ng... Tsaka, pinaka-bilib ko pa dyan, first and last kayo. No? First and last, bro. First and last. Dati, dati pangarap ko yan. Kaso, hindi nangyari. Pero okay lang. Okay lang yan. Pero nakakatuwa, sobrang tuwa ako dun sa inyo na... Nung in-story mo na ikakasal, grabe. Happy ending. Happy ending talaga, bro. Sobra.
Ano tayo, no? Nagbigo tayo kay Aether. Okay na rin. Diba? Talaga naman. Diba? Tsaka, talaga destiny na yun. Ano naman? Labas na tayo sa buhay pamilya naman. Ano naman yung mga pangarap mo pa? Ano yung na-visualize mo sa sarili mo? O sa company mo in 10 years time? 10 years time, actually, syempre yung firm nandyan pa rin. Ayoko siyang alisin. Sabi ko kasi, ayokong tumanda na arkitekto. Actually, yun talaga yung ano ko. Ganun, oo. Pero that doesn't mean na wala na yung firm. Gusto ko lang, may venture ako sa iba. Gets. Kumbaga, andyan ka yung firm. Kasi passion ko yan. Andyan Diyan na yung bread and butter ko eh. Gusto kong matuto yung sa mga, parang ginagawa niyo basta. Business. Kumbaga, pakalatin pa yung network. Empire ang gusto mo rin i-build na. Yeah. Sayang, parang ganun, bro. Uy, gagawin natin yan. Kahit na magtatropa. Yun talaga, bro. Ayokong tumandang arkitekto lang. Yeah. Gusto ko may iba pa. Totoo. And sa health ko, syempre, bro, kasi ngayon, ang daming condition na nangyari. Yun nga, sa mo, diabetes bro? kayo. May borderline pre-diabetic, hypertension. Hypertension? Meron, bro. Oh, shit. So, kaya, di ba kanina, unang-una pa lang natin sinabi, gusto ko talaga ng peace of mind. Peace of mind, oh. So, in 10 years time, hopefully nga ASAP talagang ma-achieve ko na siya. Yun talaga. Pili ko, ang peace of mind kasi, it's more on grasp mo sa buhay. Sa akin, na parang napansin ko na it's the readiness in everything. Na pagka, kasi, kung ang pagbabasihan mo ng peace sa buhay mo is yung dahil magaganda lang nangyayari, smooth lang nangyayari, parang masyado suntok sa buwan kasi ang buhay hindi talaga. Hindi mangyayari na laging smooth lang. So parang magkakaroon ka ng peace kung magiging ready ka na at magiging at peace ka sa lahat ng pagdadaanan mo. No? So parang decision ba yun? Well, di ko rin alam. Lagi rin sinasabi sa akin talaga, kung di mo kayang, kanyari nagka-problema ka ng itong araw na to, kung di mo kayang solusyonan talaga, kung talagang walang paraan, pagpabukas mo na, siguraduhin mo lang di mo na mauulit. Parang yun talaga. Charge to experience talaga. Charge to experience. Tawag dito, malapit na rin naman na tayo matapos. Ito, kung may 3 bagay ka na may papayo in general sa buhay, sa mga tao, anong 3 bagay yun? Ako, unang-una, wag mo kakalimutan magdasal talaga. Wag kung gusto mong matahimik or ma-at ease tas hindi na magawa ng nasa paligid mo, dasal ka lang. Yun talaga. Wag mo kakalimutan yung faith mo. Kahit anong reliyon ka pa, basta yung faith mo nandyan. Pangalawa, pinaka-importante is yung pakikisama mo, pakikipag-usap mo, PR, yung PR. Ako sobrang importante ng PR kasi siya yung isa sa rason bakit ako ba't ako nakaka-survive ngayon. So, pakikisama. Pangatlo, maniwala ka sa sarili mo. Yun talaga. Importante. Sobra. Kasi lahat ng tao pwedeng di na magtiwala sa iyo, pero ang pinaka-importante ikaw na kilala mo yung sarili mo, alam mo kung ano yung kaya mo. Yun. Wag mawawala yun. Yung self-belief talaga. Yan din yung meron ako mga nakakasamang tao na parang gets mo yung humility kasi humility yun eh. Pero parang yung tingin nila sa sarili nila na parang, yun nga, parang wala sila masyadong self-belief. Talukot ako. Yung parang, ba't mo naman titignan yung sarili mo ng ganyan? Kung mabanggit ko lang, basta kaklase natin dati. Sinabi sa akin, nung nag-uusap kami nung kailan na alam niyo, ang tatalino niyo, inugmanon siya. Kasi ako, medyo sabi niya, medyo mahina out ako. Sabi ko talaga, seriously? Baka yan yung problema. Baka yan kasi yung tinitignan mo sa sarili mo na kung titignan mo talaga yung sarili mo as mahina ka, paano nga ba? Paano anong mapapala nung brain mo, kumbaga? Pero kung magaling ako, tapos trabahuhin mo kung paano ka maging ganun tao. Kasi ina-attract mo yung negativity eh. Oo, so para talagang akin kasi, okay lang yun nga, yung sinasabi yung healthy level of ego ba? Kasi yun nga, yung paniniwala mo sa sarili mo, dapat hindi talaga mawala yun. Kasi parang,
It's all that you got eh. Kasi nga, pag lahat, wala na. Kasi alam natin yan, kahit sa'yo, di ba nabanggit mo na, kahit yung mga taong may pakialam sa'yo, kahit yung taong concerned sa'yo, o taong mga mahal ka naman, darating at darating yung point na may ginagawa ka na baaring hindi sila aligned o hindi sila tiwala doon o feeling nila hindi para sa'yo to o ganyan. Na, di ba, nangyayari yun eh, kahit sa mga taong mahal ka pa eh. Pero kung alam mo talaga yung kakayahan mo, ano yung gagawin mo, kung ano yung vision mo ba, hanggat nandun yun, hindi nagmamatay lahat ng negativity sa paligid eh. Tsaka para sa'yo din talaga yun eh. Para sa'yo talaga eh. Tsaka sandali lang ang buhay natin. Oo. Sobrang napakaikli lang ng buhay at kung ano, isang buhay lang to na kung ibubuhay mo siya ng puro self-doubt, ng puro fears, ng puro ng without action dahil sa takot na ganito lang ako, ganyan-ganyan. O kung titignan mo lang yung sarili mo na parang, ito lang ako. Sayang ang buhay. Puro restriction ka. Nako. Tsaka napaka-rare ng buhay. Pag inisip mo yung grand scheme of things na puro bato lang to sa universe, di ba? Parang lumuluta. Tapos nandito tayo na buhay tayo para may kakayahan. Napakaraming sa DNA natin, napakaraming skills na nag-aantay lang ma-trigger ba. Ganun ang DNA kasi, na meron tayong mga skills na nakuha natin sa ancestors natin, na hindi pa lang siya nati-trigger, kaya hindi siya lumalabas sa'yo. Pero ang daming trap na DNA sa katawan mo, na parang, na kung may harness mo yun, ang dami mong kayang gawin. Yun ang power ng tao eh. Yun yung gusto kong mabalik din bro, kasi nung bata-bata tayo, parang feeling natin kaya natin gawin lahat eh. Basketball tayo. Lahat talaga ginagawa natin. Ako kasi parang ang mindset ko kasi ngayon, since nung nagka-problema nga ako sa health, gusto ko ibalik lahat. Gusto ko magbisikleta, gusto kong gawin lahat, gusto kong ma-experience lahat. Kasi ang iksi ng buhay. Tapos, kung kaya mo pa ng katawan mo, sinasabi ko nga sa fiancé ko, kaya ako nagbabasketball ngayon. Kasi, isipin mo, magta-30 na ako. Ilang taon na lang akong, physically, in reality, ilang taon na lang ako pwede maglaro. So, ano yun? Ba't ko pa hihintuin ngayon? Tsaka wala akong masama. Tsaka maganda pa. Di ba? Maganda naman yung resulta. Tsaka yung ano nga, sa holistic eh, yung holistic na pag-develop ba ng sarili. Na hindi pwedeng career lang, hindi pwedeng pamilya lang, hindi pwedeng health lang. Dapat lahat sila. Totoo. So para bang lahat talaga, subukan mong i-develop. And nakita ko, maraming taong kayang gawin yun. Pati mo si Mark Zuckerberg, diba? May-ari ka ng Facebook, busy-busy mo, pero napakabatak na. Nagcha-champion pa sa Brazilian Jiu-Jitsu, diba? Yun talaga. Tawag dun. Ayun pala, sa health mo nga pala. Paano ka biglang na-diagnose ng mga ano mo? Nagsimula bro nung pandemic. Kasi di ba pandemic, bahay lang tayo. So, walang activity. Tapos, medyo stress din eh. Kasi yung pressure nga na wala kaming bahay. Tapos ginagawa ko. So, alam mo yun, may time na uwing-uwi ka na. Gusto mo nang magkaroon ng sariling space sa ulit. Tapos, yun nga, unang-una yung lifestyle ko, kain, taba, sisig, mga ganyan. Nawala yung pinakamalaking factor sa akin, nawala yung activities talaga. So, yun, hanggang sa dumating na, nagtuloy-tuloy na, nawala na yung pandemic, wala pa rin akong ginagawa. Hindi ka naman biglang parang hindi ka naman inalta presyon, tapos bigla kang sinugod sa hospital. Hindi naman. Pero nung nagpa-lab test ako nito lang, doon lumabas. Kasi talagang yung lifestyle ko, bumagsak. As in talagang walang, yung pawis ko, pinagpapawisan ako, naglalakad. Yun lang. So, sobrang pangit. Kaya sobrang thankful ko sa MGC. Sa MGC na yung basketball club natin. Nakakatuwa yun. Kasi bigla lang sinimulan ni Kuya doon yun. Tapos biglang ayaan lang. Tapos ngayon, active na active. May liga na kami. Tapos, nakakatuwa. Kasi, at saka nakakatuwa dun sa grupo natin. Kasi ano po pala, magkakasama po kami sa basketball club nila, nila EG. Tapos linggo-linggo kami magkakasama basketball. Nakakatuwa, parang nabalik yung high school energy. Bro, nostalgic no? Yung high school energy na para kayong mga bata, na maglalaro lang kayo, magkikita-kita kayo ngayon. Tapos, sobra. Para kayong mga gago rin na nagtatrastukan lang. Harutan lang ng high school, parang gano'n. Ayun, di pala yung, di ba nabanggit mo kanina, yun nga na sandali na lang, yung bata na feeling mo kaya mo lahat, feeling mo ganyan, tapos
Feeling ko yun din napaka-importanting dapat iano ng lahat ng tao. Yung keep the inner child ba? Oo. Ako bro, swerte ko kasi di ako nare-restrict. Kasi syempre may iba eh. May iba talaga na nare-restrict dahil sa pamilya. Parents. Ako swerte ko kasi bata pa lang kami. Hindi man kami, wala kaming material eh. Wala kaming PlayStation. Walang mga ganun. Pero sa experience, tad-tad naman kami. Kumbaga, nung wala eh. Walang bawal eh. Kumbaga may tiwala sa'yo yung magulang mo na uuwi ka ng buhay. Yun. So, for me, napakalaking factor. Yung naitulong ng pera. Ayun pala, ano palang message mo sa parents mo naman? Ako, ngayon, kakasal na ako eh. So, medyo ko na eh. Na-feel ko na eh. Sobrang thankful ako kasi hindi ako makapaniwala na 5 kami na buhay nila. Tapos, ako nga ngayon, sarili ko, di ko mapakain ng tama. So, sobrang thankful ako dun sa, especially sa freedom. Sobrang thankful ako dun kasi natuto ako eh. Natuto ako mag-decide on my own. Natuto akong alamin kung ano yung para sa akin. Tsaka, yan, nakilala ko yung mga tao sa paligid ko. Lahat, as in sulit na sulit yung buhay ko. Sulit na sulit yung buhay ko. So, sobrang thankful ko dun sa freedom na yun. Oo. Yun din ako tuwan-tuwa. Doon din ako sobrang thankful kay tatay kasi nga nang bata kami talaga. Same na same. Yung hinayaan lang din ako kahit lang ako, grade 4. Sa labas ako, nagbabasketball ako sa kabilang malayo. Tapos nakapunta ako ng Green Hills, grade 5. Nang nagko-commit lang kami ng Jopper, ganun. Yung experience nga, na parang nakakatuwa na binigyan ka ng parents mo ng freedom para magkamali. Oo, yun. Yun ang pinaka-ano. Kasi masarap magkamali ng bata eh. Oo. Masarap ma-experience yung lahat ng pagkakamali na na-experience natin. Tsaka at least kasi, kung nagkamali ka na nung maaga pa lang ng bata, medyo mas may iwasan mo na pagtanda mo. Kaysa ang dami ko rin nakita na yung mga syadong na-restrict nung bata. Tapos nung nagkaroon ng freedom ng tumanda, doon naman nung naghabol yung mga yung mga kalokohan sa buhay. Totoo. Tsaka ang hirap din kasi kimkimin na shit, di ko to nagawa. Ngayon, ngayon na-restrict ako. Hindi rin healthy yung relationship yung magulang tsaka anak kasi shit, di ko pinayagan ito. Sana na-experience ko na to. Like, meron ako mismong sobrang close kong tao na ganun sila. Kasi sobrang estranged sila nung mama niya. Dahil after niya makapagtapos ng college, gusto niya na umalis sa bahay niya. So, ngayon ayaw niya na makita. Yun yung pangit na ano eh. Freedom talaga, yun yung i-value mo rin. Pero kasi kung para sa magulang, mahirap din yun ha. Kaya nakakabilib sila. Nakakabilib. Hayaan mo yung anak mo nasa labas, hindi mo alam ang dami pwede mangyari, di ba? Totoo. Kaya nakakabilib eh. Sobrang thankful natin sa mga magulang natin. Yun talaga. Oo. Ano naman? Ito pala, bilang ikakasal ka na, so mag-build ka na rin ng pamilya. Ito, kasi para maganda in the future pagka pinanood nyo ng pamilya mo. Anong pangarap at message mo sa future na anak mo? O sa mga future na mga anak. Ilan bang plano mong anak? 4 sana. 4. Binawasan ng isa yung sa pamilya nyo. Sige, anong message mo para sa kanila? Sa anak ko, siguro talagang suporta. Nandito lang yung suporta ko. Tapos, kung ano yung kailangan niya, kung ano yung advice, kung ano man yan, material. Pero, akin talaga, ang pinaka mabibigay ko is advice. Na if kailangan nila. Nandito lang ako. Tapos, sana yung kung paano ako lumaki, if hindi maangatan, at least mapantayan na yung values. Pero ako, sure ako, mas maangatan pa yan. Sana bro, sana talaga. Yun naman ang ng evolution natin. Kaya naman tayo pinag-aaral, kaya naman tayo improvement talaga. Improve talaga. Yun. Basta yun, nasa likod lang ako kahit every step talaga. Yun, kahit anong gusto nila, basta alam ko ikabubuti naman. Wag lang yung mapapasama eh. Wag lang susobra. Yun. Tsaka umiwas kayo sa mga tropang gago. Okay din yun. Minsan doon ka pa natututo bro, di ba? Ako, best friend ko doon si Jopper. Hindi, pero love na love ko yun si Jopper. Pinaka-impactful na tao sa akin yun. Pero kami noon, puro gago kami dati, di ba? Sabay kami noon bro, si Jopper, kwento ko lang din. Ano rin, di ba? Sabay kami nag-entrance. Best friend ko po si Jopper.
Sabay kami nag-entrance sa FEU nun. FEU? Gokopyahan kami. Damer. Damer, kopyahan. Ito, last na. Paano mo naman gustong maalala? Ano yung legacy na gusto mong iwan sa mundo pag... Gusto ko pag nawala ako, yung saya na kasi ako laging sa akin before nung bago mag-college, yung nakasimalmal lagi, yung mga laging pikon, ganyan, mainitin ulo. Gusto ko, nung college kasi nag-adjust na ako, medyo naging palangiti na ako, ganyan. So, gusto ko lang kasi maalala na ako yung taong parang kahit anong problema yung meron, naging masaya siya. Masaya to. Tapos gusto ko rin yung talagang nasulit niya yung buhay niya. And again, gusto ko may ambag ako talaga sa environment talaga. As in mag-leave ng mark na ito actually, neto lang, nung kahapon yata, nasa Skyway ako, tapos nakita ko Puriero. Tapos parang naisip ko, pag ako yumaman, naging bilyonaryo, milyonaryo. Bili ako isang malaking lupa sa gitna ng Metro Manila. Tataniman ko lang gagawin mo forest, no? Gagawin ko lang, parang lungs of the city, parang gano'n. So, yung gano'n, yung mga ganong legacy. Actually, pag ginawa mo yan, tulungan tayo lahat yan. Sarap di ba? Tsaka pag yung may sense of mission talaga, iba yun no? Na alam mong you're doing something far beyond yourself lang and far beyond money or... Actually, beyond family gusto ko. Yung talagang even yung ibang tao na nararamdaman yun. Well, si EG talaga, isa sa pinakamababait na taong kilala ko. So, may sinasabi niya yung pagkakasama mo siya, pag nakita, mukhang masaya talaga. Tapos, alam mo yun, wala. Si EG walang kahit, kasi bilang damer, di ba, sa Notre, alam natin yan na tayo puro dating old boys school. So, yung angasan, yung yabangan, yung, alam mo yan, kultura sa Notre. Si EG yung nakita kong tao, na laking tao naman, na, alam mo yun. Laki ulo. Malaki ulo. Oy, hindi ako never ko sinabi yun, ha. Ako malinaw sa utak ko nung panahon na high school tayo, never kitang inasar doon kasi ako rin lagi pinagtitripan. Ako nung zombie. Oo nga pala. Oo, zombie. Na si G-Boy, never kong nakitang nakipag-angasan, never kong nakitang nambuli, never kong nakitang... Lagi lang ganun, lagi lang nakangiti, masaya. Tapos, yun nga, parang madaling lapitan, very approachable. Kaya nga, in-invite kita kagad dito. Thank you, bro. Alam ko papayag ka eh. Bro, maraming salamat. Napakagandang kwentuhan. Sobrang enjoy pala nito, bro. Diba? Parang nakalimutan mo yung camera, di ba? Oo. Thank you. Tsaka ang maganda dito, eventually yung sabi ko, in 10 years time, 15 years time, magkakaglimpse ka ba sa buhay mo nung panahon na to? Na ito, kunento mo yung istorya. Hindi na mawala to kasi YouTube, kung ano man yun. Oo, nandiyan na yan eh. Pati mga anak mo, pwede pa mapanood yan. Mawalaman pa nila si Iya. Ano naman lahat naman tayo, kasama yan, part of our story yan. I mean, lahat naman nagkaroon ng ganong crush eh. Totoo naman. Di kami magkatropa nito, hindi tayo nagka-crush sa isang tao, di ba? Thank you, Angela. For the friendship na bro. Kasi may magagawa na ng bahay ko. Bro, maraming Thank you, salamat. Bro, maraming salamat. Thank you.